So ito na po yung coffee shop natin. Dito tayo sa loob ng kusina. Makikita natin na prepare kami para sa opening ng coffee shop namin. So, ito po yung cabinet na pinagawa namin para lagayan ng mga plato, mga gamit para sa coffee shop. At maglalagay din kami dito ng malaking TV. Ito naman yung counter table kung saan dito ang mga customer uupo. Ito po yung napili namin ng mga tiles na ito po yung favorite color ko. So ito yung sa taas, naglalagay ang asawa ko ng mga kortina. Ito po yung rental space sa taas. So makikita nyo din, grabe yung support ng asawa ko. Talagang siya yung gumagawa at ako ay pa-video-video lang. Pero syempre tumutulong din po ako. At yan po yung mga lagayan ng mga bangko at lamesa para kung merong mag-rent dito ay meron silang magagamit. Pinapakita din namin yung speaker at saka yung mga lights. Yung speaker pala namin na nabili, mura lang yan sa Amazon. Yung asawa ko, kung talagang saan kami makakamura, doon kami bumibili. At ayan po yung maliit na kusina kung saan pwede kang mag-microwave ng mga pagkain at magluto. Hanggang gabi gumagawa kami sa coffee shop kasi ang bilis ng panahon, mag-o-open na kami. Ito pala yung mga mug collection ko sa Starbucks, mga bigayan ng aking mga kaibigan dahil alam nilang nagko-collect ako ng mga Starbucks mug. So, souvenir or yung mga kaibigan ko na nakatira sa ibang bansa, talagang pinapadala lang nila para lang mabigyan ako. Yung carpet pala, pinagawa din ng asawa ko. Sa internet din po iyan. So, yung mga upuan, sa Nitori lang namin binibili. Yung murang furniture shop dito sa Japan. So makikita natin yung asawa ko tinitest yung neon lights ba yan na nilagay niya sa cabinet na gawa niya para daw maganda paggabi. Yung cabinet tingnan. So ito po yung mga utensils. So aayusin ng asawa ko. Siya na mismo po yung gumagawa para din makasave kami ng pera kasi kung ipapagawa pa namin another bayad na naman. So kung kaya namin, siya or ako mismo yung gumagawa. Buti na lang marunong yung asawa ko at maganda din siyang mag-design ng mga gamit at mamili ng mga gamit. Kaya magandang tingnan sa ngayon yung mga gamit sa coffee shop. Sobrang excited na po kami ng asawa ko sa opening ng coffee shop. At ito po yung mga gamit. Ito po sa taas yung coffee grinder. Ayan po, dyan ko ilalagay yung mga mugs and plates para mabilis lang siyang kunin. So, yung hindi masyadong kung ginagamit na sa baba po. Ayan yung mga tray. At ayan naman yung sinasabi ko na TV para ko hindi ma-board yung mga customer. Kung gusto nilang manood, pwede sila makapanood. So, dinagdagan din pala ng asawa ko ng cabinet kasi konti lang kasi yung malalagay doon sa cabinet na pinagawa niya. So, bumili pa din siya. Ito naman po sa taas, naglalagay siya ng mat. Dinoblehan namin kasi para kung merong magre-rent sa
taas. Kung merong customer sa baba ay hindi masyado pong maingay yung steps sa taas kasi may double mat na inilagay. So, ayan po. Tsaka, maganda din siyang tingnan at safe din po sa mga bata kasi ano siya, foam, ano yun, basta hindi siya masakit. So, yung ginawa din po ng asawa ko, nilagyan niya ng roof sa gitna ng bahay at ng shop kasi nauulanan kami or ako pag pumupunta ako sa shop. So, ayan, siya mismo yung gumagawa. At nakatipid ulit kami. Yung asawa ko po, iba po yung trabaho niya, hindi po related sa pagdi-DIY niya. So, ang ginagawa niya, nagre-research lang po siya kung paano gagawin. So, hindi po ako nakapag-video nung opening namin. So, nilagay ko na lang po yung mga pictures at marami pong mga nagbigay ng mga bulaklak para i-congrats kami. At yung mga katrabaho ng asawa ko, sobrang support nila at yung mga kaibigan ko. So ito po yung loob at mga kaibigan ko nagsusupport sa akin. Maraming salamat sa aking mga kaibigan at pamilya at ka-worker ng asawa ko. So ito po yung view paggabi. Sayang lang din kasi hindi kami nag-o-open ng gabi hanggang 3 p.m. lang kami. Pero kami na lang po yung nag-i-enjoy sa lights na nilagay ng asawa ko tuwing gabi po. So, ito po yung ginawa namin. Nilagyan ko po ng mga succulents and mga flowers para po magandang tingnan, pati po yung mga lights. Ito naman, makikita nyo yung mga paninda ko. Ito po yung mga clothings and accessories na binili namin sa internet din. Yung asawa ko din, yung mga naghahanap ng mga paninda ko. So, habang nagkakape sila, pwede silang tumingin dito at mamili. Kung kaya ng budget nila, ay bibili sila. Pag hindi naman, i-appreciate na lang po nila yung mga paninda ko. So, yung iba dyan ay mabilis maubos. Meron din namang iba na hindi ka agad nabibili. Pero, ang ginagawa ko, sinisale ko na lang po bago mag-end yung seasons. At ito naman yung mga Philippine products. Sobrang natutuwa yung mga Japanese customer ko dito kasi bihira lang silang makakita ng mga Philippine products. Ito po yung labas kung saan po nakita nyo yung pag-aayos ko dito sa mga videos na nilagay ko. Ito po yung mga hilig ko, mga halaman, yung mga succulents, at yung mga customer ko din naman ay natutuwa habang sila po ay pumapasok sa aking coffee shop. Ito po yung ginawa rin ng asawa ko na lagayan ng mga bicycle or dyan sila nagpa-park. Sobra pong na-appreciate ko yung effort ng asawa ko sa support niya sa aking pangarap at sobrang grateful po ako sa Panginoon kasi talagang ibinigay ni Lord yung mga ninanais natin sa ating buhay. Basta po magantay lang po tayo. At yung mga hobby ko din, nagagawa ko rin pong ibenta dito sa shop. Katulad ng mga succulents ko, pag may mga gusto silang order or mayroon silang gustong ipagawa na mga arrangement. So, kumikita din ako sa mga hobby ko, hindi lang po din sa coffee shop. So, ayan po. Kahit na pandemic po, nung natapos namin or nag-open kami ng shop na to,
ay meron din naman mga customer na pumupunta. At meron din akong mga customer na Japanese na laging pumupunta. In 1 week, makailang beses silang pumupunta dito. Kaya sobrang papasalamat ako sa kanila. Ito po yung mga menu ko. Konti lang po yung menu ko. At kasi hindi ako masyadong magaling sa pagluluto. Talagang coffee shop lang sana. Pero nag-request ang mga kaibigan ko or yung mga customer na Japanese na mag-serve din ako ng Philippine foods. So, gambaro po tayo or laban lang sa ating buhay kasi meron din pong mapupuntahan yung mga ginagambaro natin or nilalaban natin sa buhay natin, di po ba? So, paiba-iba din pala yung mga products na binibenta ko. Depende po sa seasons at pag naubos na yung mga items. So, bihira lang po yung mga Filipino na pumupunta dito. Yung mga Filipino na pumupunta dito, bumibili lang sila minsan ng mga Philippine products. Kasi meron din naman mga Philippine restaurant. Mostly yung mga customer ko dito ay mga Japanese. At salamat po sa inyong panonood ng aking videos. Hanggang sa muli po, laban lang po tayo. Magtiwala lang po tayo sa Kanya, sa sarili natin. At dagdagan natin ng sipag at tiyaga. At meron din po tayong paroroonan. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa muli. God bless po sa ating lahat. Please like and subscribe my channel. And thank you. God bless us all. Gusto ko lang palang i-share yung verse sa Psalm 37:4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Thank you po.